Samahan niyo naman po ako magluto ngayon ng isang idea na pang-merienda. Kakaibang recipe po ito mga Mars. Tignan niyo naman kung ano ang lulutuin natin ngayon at talagang mapapawaw kayo sa sarap nito. Madali lang po itong gawin at konti lang ang sangkap na ating gagamitin. To start, magpapakulo muna tayo ng tubig. Naglagay ako dito ng 500 ml na tubig. Yan, papakuluin lang po natin ito. At once nakulo na, ito po yung lulutuin natin. Lutuin lang natin ito ayon sa package direction. Bali, papalambutin lang natin itong ating pansit canton. Ito po ang main ingredients natin ngayon. Bali, pinutol-putol ko na po ito para hindi na siya masyadong mahaba kapag luto na. Kadalasan kasi kapag gusto nating kumain ng pansit canton, ganito lang yung ginagawa natin, di ba? Bali, papakuluin lang natin yung tubig, then pagkulo na, ilalagay natin ang noodles, at pag malambot na yung noodles, i-drain natin, at pag na-drain na, titimplahan na natin, at paparisa natin ito ng nilagang itlog. Pero ngayon mga mare, bibigyan ko kayo ng isang idea na sigurado pong magugustuhan nyo ito. Medyo kakaiba po yung gagawin nating recipe ngayon. So ito na nga, once na naluto na yung ating pansit canton, i-drain lang po natin ito at ilalagay natin sa isang lalagyan. Sa totoo lang mga Mars, first time ko lang po itong ginawa para kasing nag-crave ako sa canton at naisip kong bigyan naman siya ng twist. Titignan ko kako kung anong lasa yung magiging outcome niya. At nagulat ako sa lasa nito mga Mars. Ang sarap po ng kinalabasan. Promise po. At ito na nga, bale, ito na yung pansit canton, 2 pansit canton na kasalopak po yung ginamit ko dito. Bale, pinuputol-putol ko pa po siya para medyo mawala po yung mga mahaba niya. Kasi mahaba po kasi talaga yung pansit canton, di ba? Ang ititimpla po natin dito is yung panimpla niya talaga. Ilalagay po natin lahat yung seasoning ng 2 paket. Pagkatapos po nito ay haluin natin mabuti para po magpantay yung lasa niya. Dapat gawin natin ito habang mainit pa yung ating pansit canton para sure po na matunaw-tunaw po yung mga granules ng ating seasoning. Yan, kailangan po ma-well combine siya bago natin siya lalagyan ng iba pang mga sangkap. At ito na nga po yung ilalagay nating sangkap. Bali, meron ako dito isang maliit na carrots, ginadgad ko lang siya. Pwede nyo po sigurong hiwain ng maliliit. Tapos, sibuyas, 1 piraso na matakit lang, hiniwa ko lang din. At itong grated cheese, bali, 1/2 cup po ng grated cheese yung nilagay ko dito. Pagkatapos po ay imekos-mekos lang natin ito para magsama uli yung mga sangkap. Make sure lang po natin na talagang mag-mix po yung mga sangkap, lalo na po yung cheese na nilagay natin para po yung lasa niya is magpantay po. Kapag okay na po at nagsama na lahat, eto naman po yung next procedure na gagawin natin. Meron ako ditong lumpia wrapper. Yes po, ibabalot natin ito sa lumpia wrapper at gagawin natin itong parang lumpia. Maglalagay lang tayo ng sapat na dami na gusto natin. Ako medyo malalaki po yung ginawa ko ngayon kasi pangkain lang naman namin ito at ilang piraso lang naman din kami dito sa bahay na kakain. Kaya ayan, so sa pagbabalot naman po, simple lang din yung gagawin para lang tayong nagbabalot ng lumpia. Ayan lang po ang gagawin natin. Bali, isisil ko lang ito ng tubig. Yan lang ang pangsil ko kapag gumagawa ako ng lumpia. So, tatapusin lang natin itong ating pagbabalot at mamaya is sa next procedure naman po tayo. Alam niyo ba, hindi lang po ito pang merienda yung nagawa natin ngayon. Sa tingin ko, pwede rin itong panghanda kasi ma-amaze po yung mga bisita natin kapag hinihanda natin ito. Kung halimbawa may birthday or may special na occasion sa atin, pwedeng-pwede po natin itong ihanda. Kasi ang sarap po talaga nito mga Mars. Maniwala po kayo, first time ko lang po talagang gumawa nito. Parang nag-crave lang ako na ano bang magiging output kapag pinagsama ko yung canton at ginawa kong lumpia. So, trinay ko nga at eto nga, talagang
okay pala, patok na patok pala talaga 'to. Kaya nung natapos ko yung video na 'to at nagawa ko 'to, tapos natikman namin, wow! Sabi kong gano'n. Mayroon na akong isang idea na puwede naming ihanda sa darating na mga special na occasion, o 'di ba? At ito nga pala yung nagawa ko sa 2 piraso na pakete, bale nakagawa po ako ng 15 pieces kasi po malalaki talaga yung ginawa ko. Kaya kung gagawin niyo 'to, nasa inyo kung mabawasan niyo po yung dami para po mas marami kayong magagawa o kaya dadagdagan niyo yung pansit canton na gagamitin niyo para mas marami kayong magagawa, 'di ba? Nasa inyo na po yung adjustment man. Eh, yung sa'kin kasi is pang-meryenda lang naman namin kaya malalaki yung ginawa ko. At eto na nga, nag-try na akong magprito ng 4 na piraso kasi yung anak ko nag-aabang na talaga siya. Sabi niya, "Mama, tikman nga natin kung ano yung lasa niyan," kasi parang nagulat siya na pansit canton yung binabalot ko sa lumpia. Kaya eto, pagkatapos kong magbalot, nagluto na agad ako ng 4 na piraso. Yan. Bali, ipa-fried lang natin ito hanggang mag-golden brown yung parehong side. So, pag nag-golden brown na, ilagay natin sa paper towel para po masipsip yung ibang mantika para hindi naman siya sobrang mamantika. Pero hindi naman tumatakaw sa mantika mga mare. Para lang talaga siyang lumpia. Ayan. So ayan, nagprito na kami at pagkatapos nga niyan ay tinikman na namin yan. At eto na nga mga mare ang ating finished product. O diba, tignan nyo, siksik na siksik yung laman ng ating lumpia. Alam niyo po, ang sarap pala talaga nito, lalo na yung cheese. Malaki po yung naiambag na cheese dito sa ating recipe ngayon. So, sana subukan nyo ito. At sa tingin ko, masarap din ito kung may sawsawan tayo. It's either ketchup or suka. Hindi ko pa po na-try kasi bukas ko pa talaga lulutuin yung iba. Magta-try ako ng ibang sawsawan. Pero kahit wala pong sawsawan is okay na okay po yung lasa nito mga mare. O ayan mga mare, meron na naman akong na-share sa inyong isang recipe. Subukan nyo po itong gawin at sigurado kung magugustuhan nyo ito. Pwedeng-pwede nyo pong itong ipanghanda kapag meron kayong mga okasyon o kaya sa mga try nyo rin itong pang negosyo. Wala naman po masama, di ba? Malay nyo magustuhan ng mga nyo, okay, o diba? So, paano mga mare? Salamat po sa panonood at sana po ay subaybayan nyo pa ang aking mga recipe na ibabahagi sa inyo. At sana po paki-follow and share po ang aking mga binabahaging mga recipe idea. Salamat po sa panonood. Bye-bye po. God bless. Ingat po kayo at masama ang panahon. Until my next vlog po. Happy cooking!